So mga idol, tunay na problema ng Gilas Pilipinas masosolusyonan na ni Coach Tim Con. QMB magiging sentro nga ba o big man ng Gilas Pilipinas ngayong FIBA Asia Qualifiers 2025? Bago yan kaibigan, huwag niyo po muna kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat po mga kaibigan. Maraming nadismaya sa naging pagkatalo nga po 2 beses dito sa Second Doha International Cup ng ating national team Gilas Pilipinas. Marami kasing nakapansin mga kaibigan na hindi ganun kalakas ang depensa at ofensa ng Gilas. Pero marami tayong nakuwang update mga kaibigan at mismong si Coach Tim Con na nagsabi na hindi po nila ibinigay ang 100% laro dito nga po sa Doha International Cup. Especially dan sa Lebanon at dito nga po sa bansang Egypt. Nakita nyo, may laban pa kasi sa FIBA Asia Qualifiers ng Gilas Pilipinas, so hindi nila pinersa or ibinuhos lahat ng galing nila. Baka mamaya kasi may mga player ng Gilas ang ma-injury at hindi nga po makapaglaro. So kung titignan nyo sa starting 5 ng Gilas Pilipinas, kahit papaano kaya naman talaga makipagsabayan. Si Justin Brownlee merong 18 points sa huling laban nga po si Egypt. Carl Tamayo merong 9 points. Scotty merong 6 points. Ito si Dwight Ramos 6 points lamang, AJ Edo 6 points, Junmar Fajardo 5 points lamang, pero malakas po ang depensa niya mga kaibigan. Sa pagkakataong ito, ang problema number 1 ng Gilas Pilipinas na dapat susolusyonan na ngayon ni Coach Tim Con ay ang kakulangan natin sa big man. At dahil nga po wala tayong Kai Sotto, etong Doha International Cup, nag-experiment po si Coach Tim Con mga kaibigan ng line-up na po pwede nga po sa FIBA Asia Qualifiers. Dito kasi sa Doha International Cup, hindi ito ganon kahalaga. Parang tune-up game lamang ito mga kaibigan sa 3 bansa. Pero aminin natin, ating national team, talagang talo tayo. Maganda pinakita natin sa Qatar, host team sila. Pero sa Lebanon at sa Egypt, dahil nga matatangkad ang mga player nila, doon natin nakita ang disadvantage na kakulangan natin sa big man or wala hong Kai Sotto. Sa pagkakataong ito, naglabas na rin po ng update mga kaibigan ng Gilas Pilipinas na posible nilang makuha sa FIBA Asia Qualifiers. Ito nga po si QMB. At mataas na player yan mga kaibigan, magaling din ito. Parang Kai Sotto din ang kalibre ng kanyang paglalaro. Pero ang problema natin dito kay QMB mga kaibigan, dahil nga February din itong FIBA Asia Qualifiers na laban ng Gilas Pilipinas, una nilang makakalaban ang bansang Chinese Taipei, walang chemistry si QMB sa mga player po ng Gilas. Wala rin practice mga kaibigan. So malamang sa malamang kung sakaling pumalya o hindi makuha sa QMB mga kaibigan, no choice tayo ngayon. Sasabak ang Gilas Pilipinas sa kung anong mga available na mga player. Biruin ninyo, nung huling nakakalaban natin ng Chinese Taipei, talagang matinding binitawan ng Gilas. At dito sa New Zealand, sasamantalahin ho nila na wala tayong legit na sentro or Kai Sotto. Kung natatandaan ninyo, sa huling nakakalaban natin ng New Zealand, panalo ho ang ating national team. Yung time na yon, nandun po si Kai Sotto mga kaibigan. Nahihirapan din sila kasi meron ho tayong ring protector. At dahil wala tayong ring protector mga kaibigan, walang medyo malaki-laki sa atin, ang kalaban natin dito nga po si Egypt, 3 7-footer. How much more Chinese Taipei, samantalahin nila maglagay sila ng matatangkad player, lalo na sa New Zealand ang tatangkad ng mga player nila. Ngayon mga kaibigan, ang kinakailangan gawin ni Coach Tim Con, panibagong sistema na hindi mababasa ng kalaban. Dahil napanood ng Chinese Taipei ang laban natin dito nga sa Egypt at sa Lebanon, for sure may idea na sila sa gagawin nila estratehiya o starting 5 lineup dito nga po sa Gilas Pilipinas. What if ang galing po ng gawin ng Chinese Taipei maglagay ng puro malalaking big man, o sabihin natin 2 7-footer, tapos tayo dyan mga kaibigan. Meron silang twin tower, pero meron lang tayo Junmar Fajardo so far na tayo pinakamatangkad na player natin. At kung si QMB makuha, pwede tayo magkaroon ng twin tower. So far, ito muna ang update ko ngayon. Meron pa mamaya. And please huwag niyong kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po.